Bago pa nangyari ang insidenteng ito ay meron akong pasahero na pinick up. Saktong napakabait ng customer kong ito dahil nung binigyan ko siya ng shower cup ay ayaw niyang tanggapin. Ang sabi niya okay na raw. Meron kasi mga pasahero na okay lang na kahit na walang shower cup. Pero sa part ko ay hindi ako pumapayag na huwag gumamit ng shower cup yung mga pasahero ko para maging komportable sila sa pagsuot ng kanilang helmet. Kaya nang inabot ko kay sir yung helmet na gagamitin niya ay napansin niya na merong mic ito. Kaya tinanong ako ni sir kung bakit may mic ito. Baka daw nagbablog ako. Napatawa na lang siya bigla nang sinabi ko na vlog-vlogan lang po yan sir. Pagkatapos nito ay kinuha ko na rin yung kulay blue na nakapatong sa malaking box na dala niya. Inilagay ko na rin ito sa harapan ko para wag na rin maging dagdag sa dalahin ni sir habang nakasakay sa motor ko. Pagkatapos nito ay sinabi rin ni sir na iikot ko daw muna dahil napakasikip ang iskinitang pinasukan ko. Nang maiayos ko na ang motor ay saka pa lang sumakay si sir. Bit-bit yung box na dala niya. Napakaswerte ko talaga madalas sa mga pasahero ko. Pero bago ko pick upin si sir ay nag-usap na kami tungkol sa box na dala niya. Pinaliwanag ko sa kanya na hindi safe na may ganitong dalang malaking box kapag ka sumasakay ng motor. Sabay nito ay in-offer ko na rin sa kanya na pwede niyang i-book sa ibang mga platform para ipadala yung dala-dala niya. Kaso ang sabi niya hindi niya pwede ipagkatiwala ito dahil laptop at ibang mga mahalagang document ang laman nito. Pagkatapos ko ngang ma-drop si sir ay pinasukan agad ako ng panibagong booking at dahil sa hindi ako pamilyar sa lugar at sobrang traffic at dikit-dikit ng mga sasakyan ay nahirapan akong hanapin yung panibagong customer ko kung saan siya banda. Palibhasay nakagamit tayo ng intercom at nakakunik lang ito sa cellphone. Kaya habang kinakausap o tinatawagan ko si ma'am ay hinahanap ko siya kung saan siya banda. Dahil sa pagkakataong yun ay napakarami mga biker na nakatambay sa gilid. Hindi alam ni ma'am kung sinong rider na nabook niya. Kaya habang kausap ko si ma'am ay tinanong ko kung ano ang suot niya at siya na lang ang hahanapin ko. Nang halos isa-isahin ko na yung mga taong nasa gilid ng mall ay wala akong makita batay sa dinescribe ni ma'am na suot niya. Tinanong ko kung saan siya banda. Ang sabi ni ma'am ay nasa loob daw ng mall. Ay sus! Diyos mio marimar ba? Alangan namang ipasok ko yung motor ko para hanapin siya. Kaya sinabi ko ma'am baka pwedeng lumabas po kayo at dito lang po ako nakaabang halos sa harap ng mall. Nang sinabi ni ma'am na lalabas na lang siya kaya inabangan ko na lang din siya malapit sa pinto ng mall. Kaya nang lumabas si ma'am agad niya akong nakita dahil ako lang daw ang bukod tanging gwapong rider na nakaabang. Biro lang kaya inabutan ko agad si ma'am ng shower cap para isuot niya ito. Sunod nito ay inabot ko na rin kay ma'am yung helmet na gagamitin niya. Dahil sa mga oras na ito ay talaga namang napakasikip dahil napakarami mga sasakyan. Halos dikitan nga kami ng minibus dito sa part na pinagsakyan ko kay ma'am. Kaya hinintay ko lang na may ayos ni ma'am yung pagsuot ng helmet. Tapos ay sumakay na rin si ma'am. Maya-maya ay umalis na rin kami agad para wag na kami makadagdag sa matinding traffic sa lugar na ito. Maya-maya lang ay meron jeep na nakaharang sa amin kaya medyo umovertake ako. Pagka overtake ko hindi rin ako makadaan. Inabutan ko ito si sir na kinakausap yung driver ng jeep. Ikaw, bro, natanong kita mo morali mo sarili mo? Nagulat na lang ako bigla nang biglang bumaling si sir at tinanong niya ako. Hindi ko naman alam kung anong punot dulo ng pinag-usapan nila at pinagtalunan. Di rin ako makapagsalita kaya umiling-iling na lang ako. Ito ang dahilan kaya napahinto ako sa tapat nila dahil hindi ako makadaan, nakaharang si sir. Kaya nang umabante si sir sa harap ng jeep ay doon pa lang ako nakakuha ng pagkakataon para makaabante na rin. Siguro para maiwasan ang ganitong mga pangyayari ay matuto na lang tayong sumunod. Maraming salamat!